The Lord, nandito po kami sa Santo Domingo, Orion, Bataan. Ay, hindi po siya uuwi. Ito yung kauna-unahan kong paghayo na medyo malayo-layo. No, malayo ang biyahe. Pero praise God, nakarating po kami ng ligtas at mapayapa. Dito po sa tahanan po ni nanay ni Ate LB, Feliciano family. Kaya dito po kami magagawa ngayon. Salamat sa Panginoon at kalooban nito ng Lord na magkaroon kami ng Bible study rito sa lugar ni Nanay, ano pangalan nanay? Susan po. Nanay Susan. Yan. Nanay Susana Feliciano. And to God be the glory. Yan. Para na rin ano to extension service. Ay. Para nakapag-ano na rin kayo. Para na rin yung nakapag-church. No? Kasi mag-share ako ng Word of God, kakanta tayo, ang wala lang, tithes and offering. No? So para na rin tayong extension service. Handa po ba kayong makinig? No? Handa na po kayo. Pwede ba nating palakpakan muna si Lord? Amen, amen. Yung pong ating gagawin na ito ay para po maparangalan ang Panginoon. Tandaan niyo po, ang papalakpakan natin si Lord po, hindi yung nagsasalita, hindi yung nagpapahig ng salita ng Diyos, hindi ang ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. Sige po, sa pagkakataon nito, bago tayo mag-umpisa is awitan po natin ng isang papuring awit ang ating Panginoon. Ang mamumuno si Ate LB. Yan. Awitin natin yung kay buti-buti mo Panginoon. Buti-buti mo Panginoon sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong awa ay magpasawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ang ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. For the last time. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Palakpakan po natin si Lord, mga kapatid. Hallelujah. Prayer pa rin kay Ate LB. Ate LB, ikaw ang mamuno. Ama naming Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Lord God, sa araw na to, Lord. Yes, Lord. Lord, na patuloy po, Ama, na binigyan mo kami, Panginoon, ng pagkakataon, Lord God, Siya na kami nga po. ay makarating sa lugar na to, Lord God. Patuloy ka namin, Panginoong, pupurihin, Yes, Lord. papasalamatan, Lord. Itatas ka namin sa aming mga Amen. buhay, Panginoon. Sapagkat, Lord, ikaw ang aming Diyos na pag-asa. Ikaw ang Diyos na aming laging inaasahan, Panginoon, Yes, Lord Lord. God. Sa araw na to, Lord God, sa mga oras to, Lord, patuloy po, Lord, na hinihingi po namin yung presence mo, yung pagsama ng Santong Espiritu. Yes, Lord. Lord God, na patuloy po, Lord God, dugasan mo po ang aming mga pagkakasala, Panginoon. Sa gawa, sa isip, sa salita, Lord God, sinasadya man namin to, hindi namin sinasadya, Lord. Ito po ay hindi kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Amen. Patuloy po, Lord God, dugasan mo kami ng iyong banal na dugo, Panginoon, upang kami Amen. makasunod sa iyo, Yes, upang kami maging karapat-dapat sa lahat ng mga biyayang pinagkakalob mo sa amin, Panginoon. Balutin mo kami ng iyong banal na kapangyarihan, Yes, Panginoon. Lord. Upang, Lord, kami, Panginoon, ay masunod po ang kalooban mo, Panginoon. Yes, Hindi Lord. lang po kami dalawa, hindi kami tatlo, Panginoon. Marami po kami, Panginoon. Kaya, Lord, patuloy po alam namin, Panginoon, na yung araw na to, Panginoon, ay matagumpay namin, Panginoon. May share, Panginoon, ang iyong mga salita. Patuloy namin pagsasalusaluhan ang mga salita mo, Panginoon. Salamat po, Lord. Hinihingi ko po, Panginoon, na patuloy mo pong gabayan ang aming preacher, Panginoon, si Kuya Boy Santos, Lord. Lord God. Tago mo siya sa iyong likuran, Panginoon. Amen. Ang tamang mga salita mo lang ang nagpapahayag niya, Panginoon, ang Amen. makikita, Panginoon. Amen. At ang bawat makikinig, Panginoon, bigyan mo sila ng spiritual understanding upang, Lord, Yes, oh God. tumimo po sa mga puso, sa mga isip namin, Panginoon, ng mga salita mo, Lord God.
at ma-apply namin sa pang-araw-araw naming buhay, Panginoon. Sapagkat, Lord, tunay nga, Panginoon, kung ito po, Panginoon, ay amin pong, Lord God, naririnig lang at di namin ginagawa, Lord, para lang po kaming patingaw sa iyo pong harapan, Panginoon. Kaya, Lord, patuloy po, Lord, na samahan mo pa kami, Panginoon. Ikaw po ang manguna, Panginoon, sa gawain ito, Lord God. Amen. Inaangkin po ang katagumpayan, ang gawain namin na ito, Panginoon. At, Lord, sa mga kapatid ko po, Panginoon, na wala Yes, pa rito, Lord. Lord God, ipuin mo po ang mga puso nila, Panginoon, Amen. sapagkat, Lord, nais ko po, Lord God, na sila po yung makarinig ng iyong mga salita, mapid po ng mga words mo, Panginoon, ng kanilang mga puso, ang kanilang mga Amen. iisip, Panginoon, Panginoon, Yes, Lord. Panginoon. At sa pagdating mo, Panginoon, Lord, na makasama namin sila, Panginoon, sa Lord. second coming mo, Lord God. Sa rapture po na darating, Lord God. Amen. Nais po namin, Panginoon, na sila po ay makasama namin, Yes, Panginoon. Hindi po namin kailangang itago, Panginoon, yung aming pong nalalaman, yung aming pong nakuha sa iyo, Lord God, yung kaligtasan, Panginoon. Kailangan po namin i-share po namin to sa lahat, Yes, Panginoon, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. Muli po, Panginoon, to you alone deserves all the glory and honor and praise. In Jesus' mighty name, everybody say, Amen and Amen. Amen. Palapakan po natin si Lord. Siguro po kilala niyo na po ako. No? Si Ryan, kilala na ako. Saka si Nanay Susana. Ako po ay si Brother Sammy, taga Camacho po. Isa po sa miyembro or leader po ng JIL Church Studio. No? Doon po kami nag-church ni Ate LB. Doon po kami nag-meet ni Ate LB 2006-07. Nakita ko na si Ate LB noon. Mga bata pa kami sa pananampalataya. Pero praise God, habang dumaan po yung marami pong taon, talaga pong hinubog po kami ng Diyos na kami po ay magkaroon po ng kaalaman o ma-equip. Kaya noong umpisa po wala pong kaalam-alam sa mga ganito. Parang katulad nyo rin ako. Parang pagka may nagpapayag ng salita ng Lord, parang hindi interesado. Kasi ang isip ko, ay maghahanap buhay ako mamaya. Kailangan ko kumita ng pera mamaya. No, na isasantabi. Kaya yung, meron ako naalala na isang lugar na kung saan nag-Bible study kami, niyaya po ni Brother Rudy, yung pong isang babaeng may edad na mayroon pong may-ari ng tindahan. Sabi po ni Kuya Rudy, tsaka ng kanyang asawa, halin po kayo, sama po kayo sa Bible study namin. Ano po ang sabi nung matanda? Sabi, hindi ko kailangan yan, kailangan ko pera. Lumipas po ilang taon, na-wanted dahil sa pera. Tinanggihan niyo po yung salita ng Diyos, ay siya po ay napariwara. Kaya mahirap po yung tumatanggi sa salita ng Panginoon. At yan po ang lagi po namin sinasabi sa mga pinupuntahan po namin para mag-life group. Sumama kayo sa amin, magbabahagian tayo ng salita ng Lord. Sa 10 sinabihan ko, 5 lang po ang sumama. Sa 20 sinabihan ko, 10 lang ang sumama. Pero praise God, may sumasama. Kaya I thank God kasi po, yung sinabi po ni Ate LB na matutuloy tayo, Kuya Boy. Sino-sino tayo? Yung family ko po roon. O kaya, salamat sa Diyos dahil nandito po kayo. At hindi po ito aksidente. Ito po ay kaloob ng Diyos. Amen. Na kami po ni Kuya Rudy at yung inyong pong anak, Nanay Susana, Tatay Isagani, talagang dinala kami rito ng Panginoon para po mabahagian kayo ng salita ng Diyos. Bakit? Yung katulad po ng prayers ni Ate LB, ibabahagi po namin yung salvation. Ano po yung salvation? Kaligtasan po mula kay Jesus. Amen po? Kaya kay Jesus lang po tayo sasamba dahil siya lang po yung tagapagligtas. Amen? Handa na po ba kayo? Sumagot po kayo ng amen. Amen. Bahagi ngayon mga kapatid, pinamagatan kong ang babala tungkol sa impyerno. Yun po yung title. Ang babala tungkol sa impyerno. Ang pinaka main verse na babasahin natin dito mamaya, na babasahin ni Ate LB, is sa aklat ng Lucas chapter 6 verses 19 to 21. Okay, may tanong po ako mga kapatid. Sino po rito naniniwalang may impyerno? Taas po ang kamay. Amen. Sino po rito yung naniniwalang may langit? Amen. Tama. Praise God. Ngayon, ito po yung huling tanong. Naniniwala rin po ba kayo na may purgatorio? Sino po nakakalam? Naniniwala po kayo may purgatorio? Wala pong sinasabing purgatorio sa Biblia. Meron lang po 2. Langit
at impyerno. Yan lang po ang nakalagay sa Biblia. Nung ako po'y Katoliko, hindi naman po ako against sa Katoliko dahil galing po ako dyan. Sinasabi po ng pare, pagka purgatorio daw, doon daw napupunta yung mga taong hindi gaanong makasalanan na pwede pang makakit sa langit. Sabing gano'n, di ba? Ewan ko kung yun din yung pagkakaunawa nyo. At meron pang sinasabi yung pare, meron daw limbo. Ay, saan naman ako yung limbo? Ano ba yung limbo? Ito naman daw po yung mga bata. Ayan, yung katulad ng ganyan mga bata na, limbawa, maaga pa lang namatay, hindi kumilala kay Lord, mapupunta raw sa limbo. So, nung makakilala ako sa Diyos, hinanap ko po sa Biblia yung lugar po, yung sinasabi pong purgatorio at limbo, wala po akong nakita. Ang nakalagay lang po, langit at impyerno. Amen po ba ron? Kaya iyon po ang lagay nyo sa isip nyo. Meron lang pong dalawang lugar ang pupuntahan ng tao pag namatay na. Langit at impyerno. Amen? Yan. Amen. Praise God. So, dito po sa aking ibabahagi, mga kapatid, sino na po rito yung nakapagbasa na ng Bible o mayroon nang naririnig na tungkol sa kwento ni matandang mayaman na lalaki at si Lazaro? Narinig nyo na po ba yon sa Biblia? Hindi ba? O baka napanood nyo sa YouTube yung napunta yung isang matanda doon sa impyerno. Hindi nyo pa na mamaya papanoorin natin. Pero bago ang lahat, mga kapatid, ay basahin natin yung sinasabi dito po sa pinaka main verse natin, Lucas chapter 6 verses 19 to 20. 20. May isa namang pulubing nangangailangang Lazaro na Lazaro na tagtad ng sugat na katawan at nakakahiga sa may pintuan ng mayaman. 21. Sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong na huhulog mula sa hapag ng mayaman at dooy nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Palapakan po natin yung talatang yun. Hallelujah. Okay, mga kapatid, ito pong pangalan nung isang lalaki ay tinatawag sa Biblia na the rich man. Sabihin nyo nga po, the rich man. The rich man. Yung pangalawang karakter dito na binabanggit ni Jesus ay tinawag namang, anong tawag? Poor man. Pulubi. Pero may pangalan. Anong pangalan? Poor man. Hindi, may pangalan siya. Lazaro. Lazaro. Yun. Yung isa, may pangalan, Lazaro. Ang pulubi na ito ay punong-puno daw ng sugat sa kanyang katawan. Pagkatapos, lagi siyang gutom. Lagi siyang nangihingi talaga ng pagkain. No? Pagkatapos, hinihintay niya lang na mayroong malaglag sa mesa nung mayaman. Pagkatapos daw may dumadaang mga aso. Dinidilaan yung kanyang mga sugat. Pero meron tayong mapapansin dito, mga kapatid. Pinangalanan ng Panginoon si Lazaro. May Lazaro, no? May name na Lazarus. Samantalang yung isa is mayaman lang. Walang exactly pangalan. Kumbaga generic, no? Alam niyo yung generic, 'di ba? Pagka namili ka ng gamot, yung halimbawa antibiotic, kahit ano yun no? Oo, yun po. So ito pong si Lazarus, ito po yung matandang pulubi na laging nangihingi ng pagkain. Samantalang ito namang mayamang lalaki ay lagi lang nagpapasarap, no? Tandaan niyo po, mga kapatid, pag nagbasa kayo ng Bible, mayroong dalawang Lazarus ang binabanggit sa Biblia. Yung isang Lazarus ay yung binuhay ni Jesus noon, yung namatay na, no? Yung kaibigang matalik niya, magkakapatid, si Marta, si Maria, at si Lazarus. Itong kwento na ito, tungkol kay Lazarus na pulubi, iba pong pangalan ito. Pero pinangalanan ng Panginoon, bakit? Kasi ito po ay talagang ipinakita ng Diyos kung papaano is ipinapaliwanag na meron talagang langit at meron talagang impyerno. Yung pangalan ni Lazarus hanggang ngayon po, tinuturo po sa atin. Sinasabi po sa Biblia yan, up to now. Amen po ba? Amen. So, alam niyo po bang meron pong listahan ng mga pangalan sa langit? Naniniwala po kayo doon? Meron pong listahan. Iyan po yung sinasabi sa Biblia na
matandang mayaman, yung lalaking mayaman. Namatay na siya dyan, napunta na siya dyan sa lugar kung saan mainit, humingi siya ng tulong. Rich man and Lazarus. Yun po yung binasa ni Ate LB. Nasa Bible po yun hindi po yan katang-isip. Hindi yan kwento-kwento lang. Panoorin niyo pong mabuti mga kapatid. Para maging aware po tayo na talagang meron pong impyerno at merong langit. Iyan po nung nabubuhay na sila. Iyan po si Lazarus. Iyan po si Lazarus. Yung pulubi. No? Ang lalaking pulubi, matandang pulubi. Akay-akay lang siya ng mga tao, nanghihingi ng pagkain. No? Ganyan po yung paghihirap niya si Lazarus. Yan po yung mayaman. Oo, pero wala siyang pangalan na sinasabi sa Biblia. Rich man lang. Binabaliwala si Lazarus, no? Dare you touch me? How dare you to touch me? Oh, yun. I shouldn't even allow you to play with my gift. Forgive me, sir. Forgive me. I have not eaten in days. I wondered if I might have some of the scraps that fall from your table. Konting pagkain lang ika. Pero hindi siya mabigyan. I have business to attend to. Burn this. Disinfectant. Kamahiya. Nawain niyo mabuti kasi tatanawin ko kayo mamaya. So dahil mayaman, araw-araw piyesta sa kanya. Doon sa bahay niya, no? He's finally here. Yan na. Siyempre mapera, laging maraming tao, laging may blowout. My favorite brother. What do you want from me now? It's at no expense to them. I can see them. There was a rich man who dressed in purple and fine linen and lived in luxury. At his gate was laid a beggar named Lazarus, covered with sores, and longing to eat what fell from the rich man's table. Even the dogs came and licked his sores. O yung mga aso, lumalapit sa kanya. Dinidilaan yung sugat. O yan. Dumadaing siya, masakit. Masakit, opo. May sugat eh. O, may marami siyang sugat. For both men to Ayan, die panoorin mo. Ayan o. and pass from this life to the next. Ano daw? Magulo? Nakakulong. Oo. Ayan yung matandang pulubi. Alam mo ba yung pulubi? Nangingi ng pagkain? Kung pagka may pulubi nangingi ng pagkain, anong gagawin mo? Bibigyan mo. No? Diba? Namatay na siya dyan. Hindi. Mamamatay pa lang. No? Mamamatay siya dyan. Magkasunod sila nung mayaman. Magkasunod lang sila dyan. Oo. Yun na. Yun na. Namatay na rin yung mayaman. Pareho silang namatay. So, ang mangyayari, nakapunta na siya dyan, sa hell. No, sa mainit na lugar. Humingi na siya ng tulong. Nagising siya, mainit. O, tulungan niyo po ako.
ina yung yung pulubi si Lazaro. Napunta sa langit. Amen. Wala na siyang sugat. Kasi pagka nasa heaven na tayo, wala na tayong sugat, wala na tayong sakit. No, wala na tayong kapansanan. Well done. Yung si Father Abraham. Father Abraham. Yan. Good. Sinalubong siya ni Abraham. Yes, I am Abraham. Welcome. Paradise. Yan yun yung mabubuting tao. Napupunta sa paradise. Yung mababait. Yung mga salbahe, yung madadamot, saan mapupunta? Sa impyerno. Ayun na. Natanaw niya si Abraham. Natanaw niya, nandun eh. Maawa ka sa akin, sabi niya. I saw you with Lazarus. Nakita niya rin si Lazarus. Idantay lang ni Lazarus sa tubig, yung daliri niya at idantay sa dila niya. Pero sabi po ni Abraham, hindi na ikaw po pwede. Hindi na. Nandyan ka na eh. Yung nasa impyerno, hindi na makakapunta sa langit. No? Yun yun. There's one thing I have to do. Let Lazarus go. Sabi niya, pwede yung bang papuntahin nyo lang si Lazarus sa pamilya ko? Sabihin nyo na totoo may impyerno. Ay sabi ni Lazarus, ni Abraham, di na ikaw po pwede. May Bible, basahin nila. Kaya ito po, dala namin, Bible para sa inyo. They have Moses. They have They have Moses. the prophets. Yes. Let your brothers hear them. No yun. When someone from the dead comes down, Mapupunta din ika sila rito pag hindi sila nagbago. they will repent. No, if they will not listen to Moses and the prophets, neither will they be persuaded no one rises from the dead. Yun. Praise the Lord. Now, late. Wala siya magawa. Wala na. Amen. So, yun po. Yun yung kalagayan ni Lazarus sa piling ni Abraham. Come to the place your Father has prepared for you. Pumasok na ika dahil may pinirepare sa iyo ang Panginoong Diyos. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Okay. Anong masasabi mo sa napanood mo? Sige, bigay ka lang ng kuro-kuro. Sige anak, ano yung nag-gray mo sa iyo? Ano yung nakita mo? Yes, oo. May totoong impyerno. Amen. Very good. O, kita nyo. Meron ho talagang impyerno, merong langit. Sa bagay, nung bata po tayo, mga kapatid, sinasabi na sa atin ito, kahit hindi pa tayo marunong magbasa ng Biblia, sinasabi na ng nanay natin, ng magulang natin, o pag salbahe ka, pag namatay ka, mapupunta ka sa impyerno. Pero pag mabait ka, mapupunta ka sa langit. Di ba? Amen? Mas lalo pong naunawaan natin dahil sinasabi po sa Biblia. Ate LB, basahin mo naman yung Lucas 16:22. Sige po. Namatay ang pulubi at siya'y Dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Yun. Praise God. Hallelujah. So mga kapatid, yung buhay po ng dalawang ito ay magkaiba. Nakita po natin, anong kalagayan ng matandang pulubi? Naghihirap, no? Maraming sugat. Ano yung kalagayan ng mayaman? Sagana sa buhay. Tama si nanay. Buti pa si nanay. Praise God. Yun ang pagkakaiba. So, meron din daw pong tinatawag na the two types of
departure. Ano ibig sabihin ng departure? Sino nag-abroad dito? Si Ryan, di ba? Yung tinatawag na pag-alis, no? May dalawang uri po ng pag-alis. Ito pong rich man na nung siya po'y namatay dahil mayaman, sigurado po yon, magarbo yung libing, magarbo yung lamay, ika nga. Nakikita natin dito sa atin. Pagka mayaman po, di ba, nasa sanctuaryo, maraming pagkain, no? Pagka mahirap na buhay lang, nandiyan lang sa loob ng bahay. Di ba? Amen? Pero, sabi ng Biblia, yung binasa ni Ate LB, dinala ng mga anghel sa piling na Abraham si Lazarus nang mamatay. Inilipad siya ng langit pero ng anghel. Pero tandaan niyo po, ang inilipad po ng anghel yung kaluluwa ni Lazarus. Hindi kasama yung katawang pisikal. Pag namatay po ang tao, may aalis na kaluluwa or espiritu. Yun po ang aalis sa atin. Yan lang, siyempre hindi na makikita ng tao yan. Amen po ba? Amen. Hallelujah. So kapag daw itong matandang lalaki na ito, mayaman, nung binurol, dahil mayaman, maraming handaan. Sigurado yon yung kung sa atin may musiko pa. Pag nilibing, di ba? Amen? Maganda ang libingan. Pero sabi sa Bible, he was buried. Siya po inilibing na. Tapos na. Pero si Abraham, carried by angels, dinala ng mga anghel. At ulitin ko po sa inyo hindi kasama yung katawang pisikal. Yung kaluluwa pong maalis sa ating katawan. Yun po ang inilipad ng anghel. Inangat at dinala sa piling ni Abraham. Sabi po rito sa Lucas 6:23, at LB, Lucas 16:23. Turusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman at si Lazarus sa piling ni Abraham. Yun. Amen. Praise God. So, doon po sa kabilang buhay na tinatawag na impyerno, describe mo yung impyerno, Ate LB. Ano yung impyerno? Mainit. Mainit. Kuya Ryan, ano? Impyerno. Mainit. Ano pa? Merong ano? Merong apoy. Yes. Sabi nga sa Bible, may asupri pa. Yan. Ganun po. Mainit, may apoy, may pagdurusa. Kasi kakita nyo yung yung mayaman, humingi siya ng tulong Nagdurusa siya noon. Amen? At sa lugar din nila si Lazarus sa langit, sa paraiso, no? Doon po siya sa paradise. So, nagkabaligtad naman yung sitwasyon nila. Nung nabubuhay sila sa lupa, yung sagana at masarap ang buhay, yung mayaman. Si Lazarus mahirap. Pero nung dumating na sila sa kabilang buhay, si Lazarus ang naging maganda yung buhay at sitwasyon. Samantalang yung mayamang yung mayamang matanda, nagdurusa. So nagkabaligtad naman, no? Amen? Nakuha niyo po yung kwento. Ina-elaborate ko po yung kwento, mga kapatid, para po maintindihan ninyo. Kaligtasan po ng isang tao, kung ikaw ay nananalig kay Jesus. Kung gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan, at kung gusto po nating mapunta sa langit, kilalanin niyo po si Jesus. Tanggapin niyo po siya sa puso niyo at magpatuloy po kayo sa Kanya. Napakaigsi lang po ng buhay natin. Tandaan niyo po yan. Hindi po habang buhay nabubuhay tayo. Darating po ang pagkakataon, tatanda tayo, magkakasakit po tayo, mamamatay po tayo. Wala pong pinipili yung kamatayan. Bata man, matanda man, mayaman, professional man yan. Mamamatay po tayong lahat. Pero ang tanong, nakahanda po ba tayo? Ito pong pagpunta namin na ito ni Ate LB, ni Kuya Rudy, para bigyan po kayong babala. Bigyan po kayo ng warning. Kasi lahat naman po tayo pag tinanong ng Panginoon o tinanong ng tao, sino rito gusto mapunta ng langit? Taas po ang kamay. Tayo pong lahat. Amen. Tayo pong lahat, mga kapatid. Wala pong nagsabi na tao na gusto niyang mapunta sa impyerno. Kahit gaano siya kasama, pag tinanong mo siya, Brad, pag namatay ka, saan mo gusto mapunta? Sa langit. Pero ang ginagawa niya, inom dito, inom dyan, sugal dito, sugal doon. Sa tingin niyo po ba mapupunta sa langit yun? Hindi po, mga kapatid. Meron po talagang dapat tayong gawin para hindi po tayo mapunta sa impyerno. Para mapunta po tayo sa langit. Alam niyo po ba ang sabi
sa dictionary tungkol po sa impyerno. Sabi po, hell is a place that existed before we were ever born. Ang impyerno po, kasama na pong nilikha ng Panginoon. Magbuhat po ng nilikha niya yung sangkatawan. Ang lugar po ng impyerno, para po kay Lucifer. Kaya lang po, dumami yung maraming masasamang tao sa mundo, makakasama sila ni Lucifer. Yun po yung lugar nila, impyerno. Kasama mo. At iahagis ang mga masama sa Sa- naglalagablab na apoy. Ulitin mo ulit. At iahagis ang masasama Sa naglalagablab na apoy. Doon mananangis sila at Hanggang galit, ang ang kanilang mga ngipin. So yun po yung lugar ng impyerno na kung saan po iahagis yung pong masasamang tao. Amen po ba? Amen. Kaya po mga kapatid, ito po yung dapat nating katakutan. Kapag ang hatol po ng Diyos sa inyo ay ganon, wala ka rito, sa aklat ng buhay, doon ka itatapong ka sa naglalagablab na apoy. Tingnan niyo po yung generation po natin. Marami pong tao hindi pa rin naniniwala sa impyerno. Ang alam lang po nila langit. Kaya kahit ano daw pong gawin nila, mapupunta naman kami sa langit. Yan po yung katwiran ng ibang tao. Hindi sila natatakot sa paggawa ng mali. Hindi sila natatakot na gumawa ng kasalanan. Kaya pag nandoon na at humarap na kay Lord, doon pa lang magsisisi. Pero it's too late na po mga kapatid. Huli na po. Kapag po tayo ay namatay, hahatulan na po tayo ng Diyos. Naniniwala po kayo doon? Amen. So papaano na ang tao kapag pag-aayaw mong mapunta sa impyerno, ano pong dapat natin gawin? Mga kapatid, ikaw tatanungin kita Kuya Rudy. Dahil ayaw mong mapunta sa impyerno, anong dapat mong gawin? Sumunod sa Panginoon at sumampalataya ka sa Kanya. Sumunod sa Panginoon. Huwag kang gumanong Huwag kang gumawa ng masama. Praise natin para hindi tayo mapunta sa impyerno. Mga kapatid, ito lang po sasabihin ko sa inyo. Letter A, letter B, and letter C. Yung A po, accept. I-accept po natin si Jesus as our Lord and Savior. Tapos po yung letter B, mananampalataya po tayo sa Kanya, believe. Pagkatapos letter C, confess, i-repent po natin yung mga kasalanan natin. Yun po yung dapat yung gawin para hindi po kayo mapunta sa impyerno. Amen po ba? Amen. So kung ang tao po ay hindi po talaga susunod sa Diyos at hanggang sa nakamatay na yung kanyang kasalanan, biro nyo nagsusugal, inatake sa puso. O sa tingin nyo, mapupunta ba sa langit yon? Kung hindi niya tatalikuran yung masasama niyang bisyo at nakamatayan niya na yung kasalanan, ang sabi po rito sa Colossus 3:25, ako lang yung babasa at LB. Colossus 3:25, sabi po rito, ang makasalanan naman ay parurusahan. Parurusahan niya sa kanilang kasalanan sapagkat ang Diyos ay walang kinikilingan. Kaya ang Panginoon po wala pong kinikilingan. Alam niyo po yung ginagawa natin. Tanongin niyo po sarili niyo, mga kapatid. Pilesano family, hindi po namin kayo tinatakot. Ito po ay salita ng Diyos na gusto po namin iparating sa inyo para magkaroon po kayo ng babala, no? Kasi po si Ate LB talagang lagi niya po kayong pinagpe-pray. Lagi niya pong sinasabi sa akin, Kuya Boy, isama po sa prayers yung pamilya ko sa Orion para magkaroon din sila ng kaligtasan katulad natin. Tandaan niyo mga kapatid, itong pinag-usapan po natin na ito, salita po ng Diyos to. At gusto po ng Diyos maihayag po sa maraming tao, lalo na yung hindi talaga kumikilala sa Kanya, lalo na yung walang tamang relasyon sa Diyos. Dahil ang gusto po ng Panginoon, maligtas tayong lahat. Kaya tinanong ko kayo kanina sinong gusto mapunta sa langit? Tayong lahat, di po ba? Dapat po may gagawin tayo. May gagawin po tayo. Amen? Yung kanina, letter A, B, C, accept, believe, and confess. Pangalawa po, F-O-R. Yung F-O-R, follow, obey, and remain. Susunod po tayo sa Diyos. Susundin po natin ang kanyang mga utos at pagkatapos po, mananatili po tayo sa kanya. So kanina, A, B, C, accept, believe, and confess. Pangalawa, follow, obey Jesus, and remain. Ibig sabihin po ng remain, mananatili po tayo sa Panginoon. Amen? Okay, mga kapatid, ito na po yung huling verse natin. Ate LB, pakibasa mo po. 2 Corinthians 5:10.
2 Corinthians 5. Tayo'y nahaharap Sa hukuman. ng Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama. Nang tayo'y nabubuhay pa sa sa katawang daigdig nito. Amen. Praise the Lord. Palapakan natin talaga. Mga kapatid, lahat po tayo haharap sa hukuman po ng Panginoon. Tandaan niyo po yun. Pag namatay po tayo, mawawala yung ating spirit, haharap po tayo sa trono ng Diyos at ipapakita po sa atin kung ano po yung mga ginawa natin. Masama man yan, mabuti man yan, sabi ng Bible, ipagsusulit po natin. Kaya kung puro kasamaan po ang ginawa nyo, kung puro kasamaan ang ginawa natin, puro pagsusugal, paglalasing, pambababae, at kung ano pang mga maling gawain, ipagsusulit po natin yon sa Panginoon. Darating po talaga yon. Kaya, mas mainam po dito pa lang mga kapatid, gawin na po natin yung nararapat sa Panginoon para hindi po tayo mapunta sa impyerno. Pangatlo na po, huli na po ito. Kanina, ano natin, points? A, B, B, C. Pangalawa, F-O-R. Pangatlo, ito na yung pinakamaganda. Serve the Lord. STL. Serve the Lord. Ibig sabihin, maglilingkod po kayo sa Panginoon. Kapag tinanggap niyo po si Jesus, mga kapatid, meron po talaga tayong gagawing paglilingkod. Halimbawa, sumusunod ka na sa Kanya. Ay katulad naman ni Ate Elvie noon. Hindi naman siya naglilingkod kay Lord eh. Pero ngayon, naglilingkod na po siya. So, meron po tayong dapat gawin sa Panginoon para hindi po tayo mapunta sa impyerno. Maglilingkod po tayo sa Kanya. At maglilingkod po tayo ng tapat. Amen. Sino po sa inyo ang nagsisimba? Kahit po sa Catholic, sino po nagsisimba po rito? Taas po ang kamay. Kahit sa Catholic, wala pong problema dyan. Hindi naman po natin pinag-uusapan yung relihiyon. Alam niyo po ang pinag-uusapan natin dito? Relasyon sa Panginoon. Kaya kahit ano pang mga denomination po kayo, kahit ano po yung religious group na sinasamahan nyo, kung wala po kayong tamang relasyon sa Panginoon, hindi po kayo maliligtas. Dahil tamang relasyon lang po ang pwede sa atin na tayo maligtas. Hindi po kayo maliligtas ni Ate Elvie. Hindi ko po kayo maliligtas. Yung relasyon nyo po kay Jesus sa makapagliligtas. Tama ba ang relasyon ko kay Jesus? Pag namatay ba ako, saan ba ako pupunta? Sa impyerno ba ako? Sa langit ba ako? Ngayon, masasabi natin, matagal pa yan. Huwag na po natin pag-usapan yan. Totoo yan. Pero tandaan nyo po, hindi po natin alam ang buhay natin. Meron po kaming kapatiran. 45 years old, bata-bata. Kasama po namin, tumutugtog. Siya po yung tagatugtog sa amin. Kakanta po kami. Kasama namin sa Bible study, nagkaroon po ng cancer sa baga. Ilang buwan lang po, panipis ng panipis yung kanyang katawan. 45 years old, daliliit pa ng mga anak. Mga dalagita pa lang. Ito, mga kasinlaki lang siguro nila ito. Pero alam niyo po nangyari, binawi po ng Lord ang buhay niya. Pero mas maganda po noon, meron po siyang tamang relasyon kay Jesus. Kaya hindi po kami nangangamba kung saan siya pupunta. Kasi alam namin, meron siyang tamang relasyon sa Panginoon. No? Kaya katulad siya ni Lazarus. Mapupunta siya doon sa langit, sa piling ni Abraham, sa piling ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Mga kapatid, 9:27, itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Halimbawa po ito, kinuha po ako ni Lord. Halimbawa lang umakit po ako sa langit. Kasi lahat po tayo harap kay Lord. No? At doon po ipapakita sa atin kung ano ang ginawa mo sa lupa nung nabubuhay ka. Kapag nakita ng Diyos, pinakita sa... Actually, alam na po ng Diyos eh. Alam po ng Panginoon kung sino po talaga yung para sa langit. Alam po ng Diyos kung sino yung mapupunta sa impyerno. Pero sabi ko nga sa inyo, pag may tamang relasyon kayo sa Panginoon at meron ka pong pananampalataya sa Diyos na born again ka, Kristiyano ka, naglingkod ka ng tapat hanggang wakas sa Panginoon, ang sabi din po sa Bible, hindi na po tayo hahatulan. Alam niyo po yung hahatulan? Yung taong nakamatayan ng kasalanan, yung taong nagrebelde sa Diyos, yung taong patuloy na gumagawa ng kasalanan. Sila po yung hahatulan ng Panginoon. At ang hatol po sa kanila is kamatayan, impyerno. Kaya itatak niyo po sa puso niyo mga kapatid. Kasi gusto po ni Ate LB, magkakasama po tayo sa langit. Anong gagawin natin? Tanggapin po natin si Jesus. Sumunod po tayo sa Panginoon. Sa bagay sa ngayon po, hindi nyo pag-aanong maunawaan ito eh.
Pero ang maganda po ron, nakapag-umpisa po kami. At naniniwala po ako, mga kapatid, hindi lang po ito siguro yung first na tayo po ay magkaroon ng Bible study. Kung gusto niyo pa po, loobin po ng Panginoon, may oras po kayo, pwede niyo pong sabihin kay Ate LB, hindi po ako magyayaya, kayo po ang bahala. Amen po ba? Amen. Amen. Palapakan po natin si Lord. Hallelujah. Po tayo sa conclusion, matatapos na po tayo. Ang mga kapatid ko po, mga minamahal, Feliciano family, at sa mga batang naririto. Tandaan niyo po, wala pong makapagpababago sa itinakda ng Diyos sa tao. Tayo pong lahat ay mamamatay, lahat po tayo dadaan sa kamatayan. Sabi ko nga sa inyo, bata man, matanda, may ngipin o wala, pukuhanin niya ni Lord. Ang maganda po doon, dapat po handa tayo. Kaya ang huli kong sasabihin sa inyo, handa na po ba kayo? Maaring sabihin nyo, hindi pa, ngayon pa lang kami nag-uumpisa eh. Pero ito na po yung start ninyo. Pwede po kayong maghanda, pwede nyo pong kilalanin si Jesus, itakwil ang lahat ng masasamang kasalanan na ginagawa, at sumunod po ng tapat sa Panginoon. Kasi po, pag hindi po tayo kumilala at hindi po tayo sumunod ng tapat sa Diyos, ay mapupunta po tayo sa impyerno, sabi ng Bible. Amen? Kaya ano po yung warning? Ang warning po, lahat po ng naririto, magsisi po kayo. Magsipagsisi po tayo. Repent. Repent po and accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Tatanggapin po natin si Jesus bilang ating Panginoon at sarili nating tagapagligtas. Mga kapatid, amatay po si Jesus nang tubusin niya yung kasalanan ng tao sa krus ng Kalbaryo. Kaya kung wala pong pagsakripisyo ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, lahat po tayo nasa impyerno. Pero salamat, meron pong Diyos, meron pong Jesus na tumubos sa ating kasalanan. Siya po yung nagdusa, siya po yung namatay, siya yung pinahirapan, imbis na yung tao. Kaya sa ating pong buhay na ito, mga kapatid, tatanggapin po natin si Jesus. Susunod po tayo sa kanya ng tapat hanggang wakas. Para ano po? Para hindi tayo mapunta sa impyerno. Amen po? Palakpakan po natin si Lord. And to God be the glory. Gusto ko pong sabayan niyo po ako sa panalangin na maiksi bilang pagtanggap lang po sa Panginoon, no? Isa puso niyo po yung inyong pong pagsasalita o pagsasabi sa Diyos na tatanggapin niyo siya bilang inyong Diyos at sariling tagapagligtas. Sige po, tayo pong lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin. Sundan niyo lang po ako, pwede niyo pong ibuka yung bibig niyo, pwedeng sa isip niyo lang, kasi kahit sa isip niyo lang, alam po ng Diyos yan. Sige po, Panginoong Hesus, lumalapit po ako sa iyo ngayon. Nagpapakumbaba po ako, Panginoon. Humihingi po ako sa iyo ng kapatawaran. Patawarin mo po ako, dakilang Diyos, sa lahat ng aking mga kasalanan. Mga nagawa kong mali, mula nung ako'y bata pa, at hanggang ngayon, Panginoon. Patawarin mo po ako. Linisin mo po ng iyong banal na dugo ang aking maruming puso. Tinatanggap kita bilang aking Diyos sa aking buhay. Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang aking sariling tagapagligtas. Lord, manahan ka sa puso ko. Lord, manguna ka sa buhay ko. Simula po sa araw na ito, susunod na ako sa kalooban mo, Panginoong Hesukristo. And Lord, itala mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Amen. Amen. Ako na lang po yung magpe-pray, mga po, dakilang Diyos, sa gabi po na ito na ipinagkaloob mo sa amin na kami po ay nagkaroon po sa unang pagkakataon dito po ng Bible study sa tahanan po ng nanay, ng tatay, mga kapatid, pamangkin ni Ate Elvira Amposta Feliciano. Lord, tinataas ko po sa iyo, Lord, ang sambayanan ng Feliciano. Lord, ibinigay mo na, Lord, sa sambayanan na ito ang kaligtasang mula sa iyo, Panginoon. Salamat, salamat, Lord, dahil hindi po aksidente ito. Ito po ay kinaloob mo. Ito po ay niloob mo, Panginoon, para ang mga mahal sa buhay ni Ate LB ay tumanggap at magkaroon ng tamang relasyon sa iyo, O Diyos. Kaya salamat, Lord, Panginoon, dalangin ko po na hindi lang po nila ito narinig at pagkatapos ay ilalabas lang sa kabilang tenga, kundi, Panginoon, ito po ay ipapamuhay po nila, Panginoon. Kaya, Lord, haplusin mo po ang puso
ng buong sambayanan ni Ate Elvira Amposta Feliciano. Mula po kay Tatay Sagani, kay Nanay Susana, kay Ate Cathy, kay Kura Ryan, at sa mga bata pong naririto, Lord God, I pray in the name of Jesus Christ, Lord, na maisapamuhay nila yung iyong salita na ito na ibinahagi ko, Panginoon. Salamat po, and I pray, Lord, pagpalain mo, Lord, ang Feliciano family, in the name of Jesus, yung maliit pong negosyo ni Nanay Susana, Lord, palaguin mo po ito. At dalangin ko po, O Diyos, na makapangyarihan, yung 4 na sulok po ng tahanan nila na ito, Panginoon, right now, Panginoon, dahil tumanggap na sila sa iyo, Lord God. Ngayon po, Panginoon, dalangin po namin sa iyo ni Ate Elvira, ni Kuya Rudy, Lord, selyuhan mo po ng iyong makapangyarihang dugo, Panginoon, yung 4 na sulok ng tahanan po nila Nanay Susana at Tatay Isagani, yung tahanan po nila rito. Lord, pagpalain mo sila, gabayan, ingatan mo po sila, at kung ano man po yung karamdaman nila sa katawang pisikal nila, in the name of Jesus, kinakancel po namin ito. Nire-review po namin, ano man po yung nararamdamang sakit ni Nanay Susana sa kanyang ulo sa kanyang katawang pisikal. In the name of Jesus, get out! Hallelujah! Wala kang karapatan na manahan na ikaw sakit sa katawan ng mga anak mo, Panginoong Jesus. Yes, Lord, sinabi mo, Lord God, sino man ang tumanggap at kumilala sa iyo, ay binigyan mo na ng karapatang maging mga anak mo, Panginoon. Kaya Lord, right now, Panginoon, salamat dahil ang buong sambayanan ni Ate LB ay mga anak mo na. Salamat po. At sa aming pong pag-uwi, Lord, patuloy ang dalangin po namin. Gabayan mo po kami sa aming pagbiyahe. Salamat po, dakilang Diyos, at maingat na po namin na ibinabalik sa iyo ang lahat ng papuri at pagsambat pagluwalhati sa nag-iisang pangalan ng bugtong mong anak na sa Jesus, ang aming tagapagligtas. Ang lahat ng mga kumilala at tumanggap na kay Jesus ay magsabi ng malakas na Amen. Palakpakan natin si Lord. Glory to God. Salamat po sa Diyos at mapagpalang gabi po sa inyo. Hallelujah. Praise the Lord. Christ. Yan. One in Christ po. Yan. Hallelujah. Binidyo ko muna para mas maganda. Okay. And to God be the glory. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Okay. Praise. One in Christ tayo. Tapos sabihin natin, and to God be the glory. Okay.